Ready. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan kapag nabigay po ng payo, siguradong pangmalakasan. It's me, one and only, Payong Kaibigan. Anong today's video mga kapersa? Magandang balita po yung ating ihahatid sa inyo kasi napakinggan po ng Bureau of Quarantine ang hinaing ng lahat po ng travelers papasok po ng Pilipinas. I'm sure the past few days has been very hard for all of us, di ba? Marami po ang napuyat, na-stress, napagod, nagalit, at ang nakakalungkot pa, marami po sa ating ibang kababayan ang nagastusan dahil sa rebooking po ng kanilang ticket dahil sila po ay hindi nakasakay, di ba? Dahil po sa medyo confusing na proseso ng One Health Pass na yan. But based on the updated One Health Pass registration, mas pinadali na lamang po ito. At yan po yung ating pag-uusapan on today's vlog ni Payong Kaibigan. At kung bago pa kayo sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na videos ni Payong Kaibigan. So wag na po nating patagalin pa. Let's begin with step number 1. Okay? Before we proceed with step number 1, saan ko po nakuha ang video na ito, ang balita na ito? Makikita nyo po ito guys sa One Health Pass registration portal. Di ba guys, pag nag-register kayo may tutorial video po doon. Doon po nila in-update yung kanilang proseso. Pero nung tiningnan ko po yung kanilang official Twitter account, yung nakapinned po doon ay yung luma pa. So meaning kaka-update lamang po nila ito. Okay? Step 1, within 48 hours daw po, pwede na po tayong mag-register dyan sa One Health Pass. Okay? Pero guys, if I were you, wag po tayong magmadali. Antayin po natin, di ba? Later on, maintindihan nyo po kung bakit. Okay? So yung step 2, kung kayo po ay magre-register dyan sa One Health Pass at available na daw yung ating PCR test result or antigen test result at ating vaccine certificate, ay i-upload na rin po natin. At syempre, like the usual, pag na-upload na po natin yan, yung mga documents na yan, mag-a-appear po yung first barcode, yung step 1 of 2, di ba? A barcode will appear once your record is accepted. And step 3, within 24 hours, sa loob daw po ng 24 oras, bago po yung ating paglipad, di ba, sa ating bansang pinanggalingan, dapat gawin po natin ito. I-check po natin sa email at sagutan po natin yung Electronic Health Declaration Checklist. So dito po pumapasok yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Might as well, gawin na lamang po natin yung step 1, 2, and 3. Pagsabayin po natin siya. Gawin po natin siya within 24 hours before our departure. O, diba guys, hindi po kagaya dati na may 24 hours before your departure, another is 12 hours, and then may mga ganon. Ngayon po guys, I recommend na gawin po natin yung pag-register sa One Health Pass within 24 hours, di ba? Before your departure. Para at least na-cover na po natin yung steps 1, 2, and 3. Okay. Step 4. One Health Pass registration daw. Siyempre, check-in daw po. Hanapin yung ating One Health Pass registration. And step 5, i-check po natin, ganun pa rin po dati, yung 4 hours to 1 hour before your scheduled departure, ay i-check po natin yung i-validate po natin yung ating One Health Pass registration. So, kung ako po sa inyo, before po kayo mag-check-in, gawin nyo agad yung step number 5. Meaning, before yun po, i-validate po natin yung ating One Health Pass registration. At sabi po dito, any of this One Health Pass registration should be valid. Una po, kung nakita nyo po doon sa inyong barcode na nakalagay qualified for express lane, of course, automatic po yan. Diba na tatanggapin yan dyan sa check-in counter. Pangalawa, kung ang status po ay for arrival verification, dapat tatanggapin din po yan, diba? And then, reminders sent to email, diba? Pero karamihan po sa nababasa nating comment during the previous process is pending verification yata. So sana yan po lahat ay tatanggapin na upon check-in. So ano po ang
catch natin dito? Bigla-bigla pong nag-update ng proseso ang Bureau of Quarantine. So hopefully, nagkaroon po ng proper communication mula po sa Bureau of Quarantine and then doon po sa mga affected na agencies. Magbigay po sila ng communication or memo sa Department of Transportation. At sana, yung ating Department of Transportation, sila po ay magpalabas ng Certified Very Urgent Memo, diba? To all airlines operating in the Philippines, diba? Para at least, alam po ng nasa check-in counter na ganito po yung proseso. Huwag nyo pong i-deny yung pasahero na papasok dyan ng Pilipinas. Kasi, alam nga po ng nagta-travel, huwag pong ipasa ng Bureau of Quarantine yung obligasyon nila na i-inform yung mga nasa check-in counter. Kasi may mga nabasa ko on the previous situation na may instruction yung Bureau of Quarantine na ipakita daw yung email doon sa check-in counter. So, ano magagawa ng traveler pag hindi po in-honor yung email na yun? Dapat sa kanila yun manggaling, di ba? Sa Bureau of Quarantine, DOTR, at sa mga attached po na agencies. Hindi po manggagaling sa pasahero. Parang pasahero patuloy ang may burden of proof na patunayan na pasakayin mo ako kasi may One Health Pass registration ako. Anyway, so sana po ay ito ay naging magandang balita po para sa atin lahat, especially po sa ating mga kababayan na talagang sobra pong naapektuhan ng ginawa po ng Bureau of Quarantine na yan. Okay? So just in case meron po kayong mga katanungan, suggestions, reactions, anything, diba? Ilagay nyo lang po sa ating comment section yan sa baba. At just in case ang video po na ito ay nakatulong po sa inyo, please share this to everyone para at least marami po tayong makaalam. Okay? Marami pong salamat. Always stay safe, guys. And God bless. And panoorin nyo po yung video para at least malaman nyo na hindi ko po ito sabi-sabi lamang. Ito po ay nanggaling doon sa One Health Pass Registration Portal. Okay? Marami pong salamat. Always stay safe. And God bless. Ready.